Muli po ay magandang umaga mga kapatid. Sa ating banal na pagtitipon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. At para sa atin, ang krus ay may iba't ibang kahulugan. Para po sa inyo, ano po ba ang krus? Madalas sabihin natin, krus yung mabibigat na pasanin, krus yung mga nagpapahirap sa atin, mga dusa at sakit. Pero, para sa mga taong may pananampalataya, ang krus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ang krus ay tanda ng pagliligtas. Ang krus ay tanda ng karunungan ng Diyos. Na minsan, hindi agad nakikita, napapahalagahan ng tao. God so loved the world that He gave His only Son, not to condemn us, but to save us and give us eternal life. Marahil ito po yung naranasan din ng mga Israelita sa unang pagbasa. Hindi po ba sila ay nadidismaya? Sila ay nagrereklamo dahil sila ay nasa disyerto, nasa ilang, at sila ay natuklaw ng ahas. Pero doon sa oras ng kanilang paghihirap, doon nila nakilala ang Diyos. Na ang Diyos ay naghahangad ng kanilang kabutihan, naghahangad ng kanilang kaligtasan. Kaya nung sila ay natuklaw ng ahas, sila'y binigyan ng lunas ng kagalingan ng buhay. Sa buhay din po natin, sa ating personal na buhay, tayo dumadaan din sa maraming pagsubok na tinatawag nating krus. Nandiyan yung paghihirap, yung mga karamdaman, yung pagtatakwil, no, ng ating mga kasama sa atin. Meron din tayong mga krus sa lipunan, ang katiwalian, ang korupsyon. Mabigat ang mga krus na ito dahil ang mga krus na ito ay hindi nagbibigay ng buhay sa atin. Malayo sa krus na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yung krus na ibinibigay na galing sa Diyos ay nagkakaloob sa atin ng buhay. Hindi tayo sinisira, kundi tayo ay pinapalakas, pinapatatag. Ito po yung krus na makakristyano. Kaya sana po, sa bawat pinagdadaanan natin, sa personal na buhay man, sa panglipunang kalagayan, na nakikita natin yung imbitasyon ng Diyos. Yung krus na ito, paano ito magbibigay sa akin ng buhay sa mga taong nasa paligid ko. Mangyari lamang iyon kung sinasabuhay natin yung ating pananampalataya at natututo tayo sa ating pagkakamali. Sa ikalawang pagbasa, isinabi sa atin ni San Pablo ng ating Panginoong Jesus ay nagpakababa. At dahil sa kanyang kababaang loob, nakita natin ang kadakilaan ng Diyos. Ang krus ay tanda ng pagbibigay ng sarili, ng pagpapakababa para makapagbigay buhay sa kapwa. Kung tayo ay nagmamataas, kung tayo ay nagnanais manlamang sa ating kapwa, ang krus na ibinibigay natin ay ang krus na hindi nagkakaloob ng buhay, kundi ang nagpapahirap sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, ito ang hamon sa atin, sa ating banal na pagtitipon. Ano ba yung mga krus na nagbibigay buhay? Ano ba yung mga krus na sumisira sa ating buhay? Piliin natin yung tama. Piliin natin yung magbibigay sa atin ng buhay. Totoong may mga hirap at sakit tayong pagdadaanan sa buhay na ito. Pero kung ito'y kaloob ng Diyos, ito ay magpapatibay sa atin, magpapalakas sa atin. Kaya ang sinasabi natin, no pain, no gain. No guts, no glory.
No cross, no resurrection. Yung cross na dapat nating hinaharap ay nagdadala sa atin sa buhay nating hinahangad, sa buhay na ganap na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. At ito, mga kapatid, ang paalala sa atin, ito ang mabuting balita. Sa pagpasa natin ng krus, kasama natin ng Diyos. Kakabigat ng ating mga krus ay ang pangako ng Diyos na ito ay magpapakilala sa Kanya, makikilala natin ang Kanyang pag-ibig para sa atin. At nawa sa ating buhay, tunay ngang maitampok ang krus ni Jesus, ang krus na tanda ng Kanyang pag-ibig at pagliligtas. Amen.